Magandang umaga po. Andito naman po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na inyo pong makakasama sa umagang ito sa ating morning devotion at prayer. Sa araw na ito, ako muna o pansamantala dahil mahina daw po ang internet ni Noriel doon sa bahay. So, tayo po ang makakasama sa umagang ito at itutuloy po natin kung ano po yung mga pinag-uusapan natin, yung ating morning devotion, yung ating series sa araw na ito. So, bago po ang lahat, ay patuloy tayong magpuri, magpasalamat at sumamba sa ating Panginoon na ngayon po ay sasamahan tayo ng mga awit ng Malayang Pilipino na patuloy na nating idideklara na ang ating Diyos ay mabuti. Sa piling mo, buhay ko'y nagbabago. Dahil sa'yo, pag-asa'y natatamo. Sa piling mo, luha ko'y naglalaho. Dahil sa'yo,
Yan. Dakila ang Diyos. Dakila siya. At ang kapahingahan ng ating puso ay matatagpuan natin sa Kanya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Kuya Efren. Magandang umaga, si Ate Huling. Yan. Magandang umaga. Magandang umaga din sa iyo, Kuya Oka, sa umagang to. At sabi ko nga kanina, pansamantala ako muna ang makakasama nyo dahil nag-message sa akin si Noril kagabi na ako muna daw dahil mahina po yung internet. Yun po ang nagtataka ako eh. Ang internet nila, nandun siya sa ang tawag doon, yung kanilang technology ay masyado ng advance, pero bakit gano'n? Mahina ang internet niya sa kanyang bahay. Maaaring siguro yung kanilang connection ay hindi pa na-upgrade. Katulad pa rin nung sa ating takbo ng internet natin dito na hindi natin maasahang mabilis. Bagamat sinasabi nila na meron yung mga bagong player ngayon, sinasabi nila mabilis na yung kanilang mga internet. Pero gayon pa man, ganun pa rin. Dito nga sa amin nung magpapalit ako ng fiber, nangyari, tuwing uulan, nagkakaroon ng problema yung ating internet. Sabi nga nung sa aking kaibigan na technician, sabi niya gano'n, sensya na kayo sir, ganyan po talaga ang fiber. Bakit po? Kasi basta nabasa yung nagkakaroon po ng problema. Kaya ayan po, buti sabi ko, buti pa nung tayo yung coaxial na cable. Pangalan to, stable ang internet. Kaya lang medyo mabagal. Pero dito sa panahon natin yung umulan lang, nawawala ang internet. Pero sabi nga high speed at saka tayo at fiber. Dali lang po. Okay. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral, pero bago po ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa ating sa ating Ama sa langit, at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa pinabagong buhay na naman ang pinagkaloob mo sa amin. Pinagabagong kalakasan, pinagabagong kalusugan, at kagalingan. Patuloy namin idinideklara sa umagang to na kami magaling na, pinagaling mo na kami sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Diyos. At patuloy namin inaangkin ang kagalingan na yan dahil sinabi mo yan, pinangako mo sa iyong salita na bago pa isinilang ang aming Panginoong Isus, sinabi mo na yan sa pamamagitan ng iyong propeta Isaiah. At naganap nung si Jesus ay nabatay sa kusang Kalbaryo at patuloy na binanggit ulit ni Pedro sa kanyang sulat sa mga mananampalataya. Kaya patuloy naming inaangkin ang lahat ng pangako mo yan sa aming buhay. Ganon din sa umagang ito, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Inaamin namin na kulang po yung aming kakayahang unawain ang iyong salita ayon sa iyong pananaw sa aming sariling kakayanan. Kaya patuloy na hinihiling namin ang pangyarihan ng iyong banal na Espiritu na buksan ang mata ng aming mga puso at isipan, at patuloy na siya ang magbukas ng iyong salita sa aming kalagitnaan upang maintindihan namin ang iyong puso, ang kalooban mo para sa amin sa maghapon na ito, sa araw na ito, ayon sa iyong pananaw. Hindi ayon sa aming pananaw, kundi ayon sa iyong pananaw. Kaya salamat po sa gagawin pa sa aming mga buhay. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, lahat ng aking mga kasama, yung kasama ko na ngayon, at yung mga kasama ko pa, at magbubukas ng kanilang mga Facebook at YouTube para panoorin po o makinig sa mensahe mo sa umagang ito. Salamat po, Ama. Ito pong dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus.
Amen at amen. Galing na po. Yan. Aga ko nagising kanina eh. Alas 4. Gising na po ako. Yeah, siyempre, pagka lalabas ka ng kwarto, pupunta ka sa CR, medyo masasalubong mo na naman yung magbabago ng klima. Yan. So, malamig sa kwarto dahil may aircon. Yan. Tapos, paglabas mo ng kwarto, mainit. So, yun. Yun po problema eh. Yun po problema sa akin. Pero, patuloy na inaangkin ko po yung kagalingan. Nagmumula sa ating Panginoon. Yun. Magandang umaga sa iyo, Pablo. Aking kaklase. Bumati na po siya ng magandang umaga. Ayan. Ganun din. So, sabi ko nga po, tayo po muna ang mag-uusap ngayon dahil nga yung internet ni Noriel ay mahina. Pero po, sa ating pag-aaral na gagawin ngayon, balik tanaw po tayo doon sa verse. Kasi ang verse na ito, ang ating pag-aaralan ngayon ay magkaduktong. Hindi pwede nating putulin. Kumbaga, yung sinasabi doon sa pinag-aralan nyo kahapon at saka yung pag-aaralan natin ngayon. Kaya magbabalik tanaw po tayo sa isang verse. Natapos po si Noril kahapon sa verse 35. Pero doon po tayo magsisimula ulit. Dahil yun po ang pinakapundasyon ng ating pag-aaralan sa umaga ito. So, kung nandiyan na po kayo, buksan po natin ang ating mga Bible sa Mark chapter 9, verse 35 to 37. Yan. Sabi po dito, babasahin ko po sa aking version na New Living Translation. Sabi po dito, verse 35, He sat down, called the 12 disciples over him, and said, Whoever wants to be the first must take the last place and be the servant of everyone else. Then he put a little child among them. Taking the child in his arms, he said to them, Anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me. And anyone who welcomes me welcomes not only me but also my Father who sent me. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Kaya nga, kung titignan po natin, medyo binanggit niya po yung greatness. Pero, hindi po doon eh. Ang sinasabi niya yung pagtanggap. Pagtanggap. Sabi dito, siya ay kaya niya tinawag yung kanyang mga alagad at naupo siya. Sabi nga dito, he sat down. He sat down. Ano ba ibig sabihin ng pag-upo? And called the 12 over him. Ang ibig po sabihin nun, kinuha na naman niya yung kanyang responsibilidad bilang teacher. Bakit po? Meron siyang ituturong maganda, mahalaga. Ano po yung mahalagang ituturo niya? Sabi niya dito, ang ginawa niyang ituturo niya ay tungkol doon sa una, yung pagiging una at huli. Pangalawa, yung pagtanggap sa kanya at pagtanggap sa Ama. So makikita po natin yan na meron siyang gustong sabihin. Dahil nga doon sa kahapon, dahil nga pinag-usapan nyo kahapon, yung pag-uusap ng mga alagad patungkol kung sino ang una, sino ang mauuna,
sino ang greatest sa kanila. Kaya tinawag niya at binigyan niya ng instruction at pinaliwanag niya na sabi niya dito, sino man gustong mauna ay maging huli at maging lingkod ng bawat isa. So, ibig sabihin, sino ang gustong manguna? Yan. Maging leader. Yan. Sino ang gustong maging leader? Kaya nga, kung titingnan po natin sa atin sa panahon na to, marami pong gustong maging leader. Bakit? Ang gusto nila, sila ang pagsilbihan. Sila ang pagsilbihan. Pero ang totoo, para ikaw maging leader, ay dapat ikaw ang pagsilbihan. Bakit po? Yan ang po ang gusto sa tao eh. Yan ang kalooban ng, yan ang po yung parang bang prestige. Na pag ikaw maraming taong nagsisilbi sa'yo, karangalan mo yan. Karangalan mo yan. Maraming taong lumalapit sa'yo at nagsisilbi sa'yo, karangalan mo yan. Bakit? Kasi tinitingala ka. Yan, ginagalang ka. Yan, may pitagan sa iyo. Bakit? Dahil nire-respeto ka dahil sa iyong posisyon. Pero ang iba yung pananaw ng ating Panginoon, ng Diyos dito. Sabi na, ang pananaw ng Diyos dito, kung sino man ang may gustong manguna, ay dapat magpakumbaba at maging lingkod. Kaya nga, yan po ang isang Waterloo ng mga pastor na pagka nandun na sila doon sa mga meron ng titulo. Kaya nga, pag-usapan natin. O di kaya mga pare, o di kaya kung sino mga elected official ay nagkakaroon ng tendency na pumasok sa kanilang ulo yung kanilang posisyon at yung title nila na hindi na nila inalintana yung pinanggalingan nila. Yan. Pero kung titingnan po natin dun sa kwentuhan, dun sa pagtatalo ng mga alagad patungkol kung sino dapat manguna, kung titingnan natin, pwede magsalita si Jesus na sabihin niya, ako ang dapat manguna, pero hindi po niya ginawa yun. Hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya, inilagay niya yung sarili niya doon sa pinakamababa at hindi siya nag-focus sa kanyang sarili. Hindi siya nag-focus sa kanyang sarili. Kaya nga ito challenge ng sa atin eh. Tayo bilang mga alagad ng Panginoon, alagad o disipulo. Yan. Disipulo ng ating Panginoong Hesus ay dapat nating maunawaan yung kanyang gustong ipakita sa atin. Na sa kanyang pananaw, sa kanyang prinsipyo, ang pananaw ng mundo na ang maraming taong paano ba yan? Na kunyari maraming taong naglilingkod sa akin ay ako na yung nangunguna. No, hindi ganoon ang prinsipyo ng Panginoon. Ang prinsipyo ng Panginoon, ang ikaw ay great servant kung marami kang taong pinaglilingkuran. Kasi ang nasa isip ng tao ngayon yung pagiging dakila o great ay yung maraming taong naglilingkod sa iyo. Hindi po 'yun. Sa mata ng Diyos, ang great ay yung taong maraming pinaglilingkuran. Excuse me po. Kasi umahon yung aking problema pag ako nagsasalita. Kaya nga,
paano niya pinakita po yun? Paano niya pinakita yung sitwasyon na yun? Sa pamamagitan ng bata. Yan. Sa pamamagitan ng bata. Bakit po? Sabi niya dito, he took a little child and set him in the midst of them. Kumuha siya ng bata at inilagay sa kanyang harapan ng mga alagad. At ipinakita niya kung ano yung kanilang ugali o kalakaran o ano ba yun, yung bang ginagawa sa bata noon, sa panahon na yun. Bakit po? Doon sa panahon na yon, ang bata ay tinuturing pag-aari. Pag-aari, property, hindi isang individual. Hindi isang kundi property. Kaya nga sinabi niya na kailangan tanggapin niyo ang mga batang to gaya ng pagtanggap niyo sa akin. So, ibig sabihin, ano po yung pinakikita doon? Yung servant attitude na hindi tayo maging magkaroon ng ito ba, ikaw bata ka, dapat sumunod ka sa akin, gano'n. Something like that. Hindi. Kundi bigyan mo ng importansya ang bata. Pahalagahan mo ang bata. Sabi niya, Jesus said that the way we receive people, regard them like little children. Show how we would receive Him. Magpapakita kung paano natin tinatanggap ang mga tao ay nagpapakita kung paano natin tinatanggap si Jesus. Kaya nga sabi niya, whoever welcomes or receive this little one, this little child, receive me. In my name, receive me. Kaya kung tinatanggap mo yung batang to sa pangalan ni Jesus, tinatanggap mo si Jesus. So, ibig sabihin, ano po yung ibig sabihin nun? Sinabi niya nun na hindi ka dapat magmalaki. Hindi ka dapat maging discriminatory. O hindi mo siya titignan ng ganun na mababa. Kasi bata lang siya. Ang gusto ni Jesus, bigyan mo siya ng importante kasi bata siya. Bakit? Kasi kailangan niyang matutunan ang katotohanan at ang tama. Ganon din ang sinasabi niya doon sa mga taong tatanggapin ng mga alagad. Kailangan tanggapin nila ng mga alagad na yon, yung mga taong yon, gaya ng pagtanggap nila kay Jesus. Bakit? Kailangan na maging mababa sila. Hindi sila mas mataas doon sa tao, kundi mababa sila, mapagpakumbaba. Kung paano tinanggap ni Jesus yung mga alagad, ay dapat din ganun din tanggapin ng mga tao, ng mga alagad, yung mga tao na dinadala ng Panginoon sa kanila. Ano ba ibig sabihin nun? Kumuha siya ng bata, hinaharap doon sa kanila, at sinabing, kung bibigyan nyo ng pahalaga ang batang ito, at tatanggapin nyo, ay katulad ng din ng pagtanggap nyo sa akin. Yan. Katulad ng pagtanggap. So, ibig sabihin, tinatanggap ni si Jesus bilang tagapaglingkod. Ngayon, yung bata, dahil tayo ay tagapaglingkod, tinatanggap natin yung bata katulad ng pagtanggap natin kay Jesus na siya ay paglilingkuran din natin. Tayo ay servant ni Jesus, pero nauna siyang naglingkod sa atin. So, kung ano yung ginawa niya paglilingkod sa atin, gagawin din natin paglilingkod sa ating kapwa.
Yan ang gusto niyang ipakita po. Kaya nga sabi niya dito, whoever receives or welcome one of these little child or little children in my name receives me. Tinatanggap niya ako. Kung tinatanggap mo ang batang ito sa pangalan ni Jesus, yan, tinatanggap mo rin ako. So, ibig sabihin, ano po yun? Yung sitwasyon, yung kamangmangan ng batang yun, ay kailangan tanggapin mo siya. Bakit? At paano? Kasi po, makikita po natin yung attitude of servanthood. Ano po ang ibig niya sabihin? Dahil ipinakita niya na siya ay lingkod at lingkod ng lahat, katulad ng batang ito. Katulad ng batang ito. When we honor and receive a child or someone who is a servant like Jesus, yan, or someone who is a servant like Jesus, we honor and receive Jesus. Yan. Yung pala ibig sabihin nun. Dahil si Jesus ang huli sa lahat, so ibig sabihin, siya yung servant, and the servant of all, like a child. Di ba? Ang bata, inuutos-utusan natin. Yan. Inuutos-utusan natin ng bata. Bili ka ng ganito, punta ka doon sa ganon, punta ka sa ganon. Yan. Buti nung panahon na yun, ang bata masunurin. Sunod ang sunod. Hindi katulad ng mga bata ngayon, kung di pa suhulan, hindi kikilos. Yan. Nung panahon namin, pagka hindi ka kumilos, may tama ka. Pag sinawag ka ng tatay mo at may pautos ka at hindi ka kumikilos, sinabi mo, mamaya na. May tama ka kaagad. Pero nung panahon na yun, ang mga bata ay masunurin. Bakit? Sumusunod sila sa mga sinasabi ng matatanda sa kanila. Yan. At yun po yung pinakikita ng ating Panginoong Jesus. Yung masunurin at mapagpakumbaba. Yun po yung paghahambing na ginagawa niya. Yan. Kaya sabi niya dito, Jesus is the last of all. Siya yung huli. At siya yung lingkod. Katulad ng bata, ino-honor natin at tinatanggap natin ang bata. Yan. Yun ang ibig niya sabihin. We honor and receive the child in the name of Jesus. Yan. Kaya nga, we honor and receive Jesus Himself. At hindi lang yun. In receiving Jesus Himself, we also welcome and receive the Father. Bakit? Yun po sabi niya eh. Sabi niya dun sa dulo eh. Sabi niya dito, anyone who welcomes a little child like this on my behalf welcomes me. And welcomes not only me, but also my Father who sent me. Yan po. Yan, inandyan sa ganyan po na nakikita natin na merong koneksyon o merong magandang mangyayari pagka tinanggap natin si Jesus. Bakit po? Pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo na rin ang Ama. Ano ang meron ng Ama? Ang pag-ibig ng Ama sa bawat isa sa atin. Yan po. Dahil si Jesus
ang ang tawag doon, simbolo o ang tawag doon, parang peace offering ng Diyos sa tao. Ano po yan? Peace offering. Bakit po? Gusto ng Diyos na maibalik ang tao sa Kanya. Kaya mayroong peace offering siya. Dahil nagkaroon ng paghihiwalay ng landas. Nung magkasala ang tao, nagkaroon ng paghihiwalay ng landas. Pero sabi nga anyone who welcomes Jesus, welcomes the Father. Yan po yun. Pag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo rin ang pag-ibig ng Ama. Kakaiba doon yung pagpapatawad ng Ama sa lahat ng ating kasalanan. Dahil tinanggap mo si Jesus. Sino ba si Jesus? Siya po yung nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. He took away the sin of the world by dying on the cross. And He gave us a new life when He resurrected. Sa Kanyang pagkabuhay muli, binigyan tayo ng buhay. Kaya nga sabi ni Jesus noon, buhatin nyo ang iyong sariling krus at sumunod sa akin. Ano po yun? Yung way of the cross. To die to ourselves and receive a new life in Christ. Receive a new life in Christ. Yan po yung gusto niyong sabihin sa atin. Na pag tinanggap natin si Jesus, tinanggap din natin ang Ama. Alam niyo po, yan po yung isang mga bagay na dapat natin talagang maunawaan. Kasi hindi ganun lang yun. Hindi ganun lang yun. Nung tinanggap mo si Jesus, na-restore sa iyo ang pagiging anak ng Diyos. Yan ang una. Pangalawa, ni-restore ka niya sa estado ng original creation. Created in the image and likeness of God. Lagi ko pong inuulit yun. Paulit-ulit na sinasabi ko na nung magkasala tayo, ang nangyari sa atin, we were born in the image and likeness of Adam. Ano po yun? Makasalanan. Kaya nga ang tao ay mula doon sa pagkakasala ay naging makasalanan. Yung sinful nature ng tao ay gayon na lamang. Na hindi ka makabitaw-bitaw sa kasalanan. Bakit? Merong sinful nature sa atin. We were born in the image and likeness of Adam na nagkasala. At tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang makapagpapalaya sa atin sa kasalanan. Naalala niyo ba yung mga New Year's resolution pagka bagong taon? Kahit anong New Year's resolution mo, hindi ka makakalaya. Kaya nga kanina napakaganda ng aking devotion Sabi nga doon, search me, O God. Siyasatin mo. Bakit? Kasi kailangan pasiyasat mo sa Panginoon o sa Diyos ang laman ng iyong puso. Kung meron kang itinatago o pinangahawakan pa o hidden sin na hindi mo na isusuko sa Panginoon. Bakit? Yan po ang sagabal. Hindi ka makalaya sa anumang bandage ng anumang sitwasyon ng iyong buhay. Bakit? Merong tanikala na nakasabit sa iyo. It's either sa iyong kamay, sa iyong leeg, o sa iyong paa na hindi ka makalayo. Hindi ka makalpas. Na bakit? Pinatawad na ako ng Panginoon sa lahat ng aking kasalanan. Sabi niya, sa pagkamatay ni Cruz, sa Jesus, pinatawad na ako. Pero bakit? Bakit hindi ako makalaya?
Kasi meron pang kasalanan. Kaya nga sabi dito, anyone who welcomes the Father, welcomes me, welcomes the Father, at doon tinatanggap natin ang lahat ng biyaya na merong na nakalaan sa bawat sa atin, isa sa atin. Una, ano yon? Sonship. Pangalawa, yung buhay na ganap at kaaya-aya. Pero yung buhay, yung sonship ay journey pa rin. Journey ng ating buhay na kailangan ma-align mo, ma-align natin o ma-align ng Diyos ang puso natin sa kanyang puso. Ano ba yon? Katulad ni Haring David. Anong taguri sa kanya? A man who is after the heart of God, after God's heart. Yan po yan. Yan po yan. Maging ayos ang ating puso sa ating harapan ng Diyos. Kaya nga hindi po ganun siyang iglap lang yan. It is a journey of life. Kaya nga yung tinanggap mo na image and likeness nung ikay nung palayain ka, nung ibalik sa iyo ang karapatang maging anak ng Diyos, ibinalik na sa iyo yung image and likeness. Kaya lang, it has to manifest in our life. Kaya kailangan may life journey. Kailangan meron tayong journey away from sin towards our destiny. Pero salamat dahil binigyan tayo ng kapangyarihan para iwasan ang kasalanan, hindi magkasala. It is the power of the Holy Spirit that was given to us to flee from temptation. Yan. Kaya nga sabi ni Jesus layuan mo, flee from temptation. Tumalikod tayo, lumayo tayo sa tukso. Bakit? Yan tukso ay nandyan para ikaw ay ibagsak, para tayo ay ibagsak, ibalik doon sa ating dating buhay. Pero kung tatanggapin natin si Jesus at tatanggapin natin ang lahat ng meron siya, ano po yun? Yung kanyang turo at mga instruction, we will live a life full and abundant. Bakit po? The Holy Spirit will change us from glory to glory. Yan. At sinabi ni Pablo doon sa Philippians, He who began a good work in us shall take it to completion until the time of Christ. So, ibig sabihin, kung nagsimula na ang Diyos sa buhay mo at tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo rin ang Ama, nagsimula na ang Diyos sa buhay mo, tatrabahuhin ka niya sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Tutulungan tayo magkaroon ng totoong pagbabago sa isip, sa puso, at sa kaluluwa. Yan po. Dahil inihahanda tayo handun sa, sabi nga ng bandang huli, in the last days, I will raise them up. Doon sa raising up na yon, sa last days na yon, doon makakaroon ng paghihiwalay sa mabuti at masama. Pero, purihin ang Panginoon dahil hindi na tayo kasama doon. Hindi na tayo kasama. Bakit? We have crossed over sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga doon sa second coming niya, doon sa first portion ng second coming niya, ang lahat ng karapat-dapat, yung lahat ng natitili hanggang wakas ay makakasama ng Panginoon sa kanyang sa first part ng kanyang pagbabalik. Nasusunduin niya lahat ang lahat ng tapat na mananampalataya na alagad. Susunduin niya. Una, yung mga namatay, nabubuhayin muli. Pangalawa, yung mga buhay na iaakyat niya. Sino-sino? Katulad ni
Moses na hindi namatay, na Victoria hindi namatay, pero nandun sa piling ng Ama. Sino pa? Si Elijah, hindi siya namatay, pero nandun siya sa piling ng Ama. At doon sa Genesis, sino pa? Si Enoch. Hindi siya namatay, pero nandun siya sa piling. Bakit po? Naging tapat sila sa kanilang relasyon sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati sa oras na ito. Salamat Ama dahil patuloy na ang salita mo ay binubuksan mo sa amin. Patuloy na pinauunawa mo sa amin na ang sino mang tumanggap sa aming Panginoong Hesus ay tinanggap ka na rin, Ama. At salamat dahil sa aming pagtanggap sa aming Panginoong Hesus, ni-restore mo kami sa iyong original na plano sa aming mga buhay. Kaya Ama, patuloy na turuan mo kami na maunawaan yung original na plano mo sa aming buhay at magawa namin, magampanan namin yun. Salamat po Diyos dahil sa patuloy na pag-aaral namin ng iyong salita, makikita namin, maunawaan namin na naisulat mo na pala ang destiny ng aming buhay, subalit naputol, nasira dahil sa kasalanan. Pero ang nais mo, ang aming buhay ay magpatuloy na nakakonekta sa iyo. Yes. Salamat sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Ginawa mo kaming mga anak mong muli. You have given us the right to become children of God through adoption. Salamat po Panginoon. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati ka namin. Dinadakila ka namin. At patuloy Ama, naturuan mo kami. Tulungan mo kami na maunawaan ang iyong plano para sa aming mga buhay. Na buhay na ganap at kaaya-aya. Dahil sinabi mo nga sa iyong salita, hindi mo nais na kami saktan o pahirapan. Subalit dahil sa kasalanan, nawalay kami sa iyo at namuhay kami ng aming sarili. Subalit salamat Ama sa pag-ibig mo na ibinigay mo ang aming Panginoong Hesus upang sukat namin ikaligtas. Na kahit kami namumuhay sa kasalanan, minahal mo na kami. Kaya Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Patuloy na hayaan mo na maunawaan namin ang kalooban mo at magawa namin sa aming mga buhay. Gaya ng sinabi ng aming Panginoong Hesus, pagsumikapan namin, maghari ka sa aming mga buhay at mamuhay kami sa iyong katwiran. Yes, Lord God. At ang lahat ng bagay sa aming buhay ay idadagdag mo. Hindi kami kailangan mag-struggle, kundi ikaw mismo ang magdadagdag dahil namumuhay kami sa iyong katwiran. Kaya masalamat po. Salamat sa patuloy na paggawa mo at pagkilos mo sa aming mga buhay. Ganun din sa oras na ito, patuloy naming tinataas ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Ang aming mga kaibigan, aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapwa lingkod mo na mayroong mga sakit at karamdaman. Ama, kilala mo po ang bawat isa. Hindi na namin iisa-isahin sa iyong lahat, pero kilala mo. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso, alam mo ang kanilang mga struggle, alam mo ang kanilang dinadaanan. Lord, let your will be done sa kanilang mga buhay. Ang kalooban mo ang maganap. Ang kalooban mo, kung kalooban mo sila'y gumaling, yes Lord God, pagalingin mo po sila. Dahil meron pang panahon, meron pa silang gagampanan sa kanilang mga buhay. Kaya Ma, salamat sa patuloy na pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Ganon din, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Aming mga kapatid, magulang, mga anak, asawa, at ganon din ang aming mga kamag-anak. Ama, ikaw din, mahal mo din ang bawat isa sa kanila. Hindi mo nais na sila'y mapahamak, hindi mo nais na maranasan nila yung
hirap at sakit. Subalit, ang nais mo ay maranasan nila yung buhay na ganap at kaya. Kaya Ama, patuloy yung tinataas din namin sila sa iyo. Ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay. Buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at isipan na maunawaan nila ang pag-ibig mo. Maintindihan nila ang nais mong ipaunawa sa bawat isa, ang prinsipyo mo, kung paano mamumuhay sa iyong presensya, at patuloy, Lord God, na maranasan iyong kapayapaan na dala mo, na ikaw ang nagbibigay, hindi ang kapayapaan ang binibigay ng mundo. Salamat po, Ma, sa patuloy na gagawin po sa kanilang mga buhay. Ganun din, patuloy din namin itinataas sa iyo ang aming ang bawat Pilipino. Yes, so ang aming bansang Pilipinas, mula sa pinakamatanda, yes, hanggang sa pinakabatang Pilipino. Patuloy, O Lord God, na ikaw po ang kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin na patuloy na buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at isipan upang patuloy, O Lord God, na maunawaan nila ang pag-ibig mo, maintindihan nila ang prinsipyo mo, at patuloy na maipamuhay dahil yan ang nais mo para sa bawat isa sa amin. Ganun din naman, tinataas din namin ang aming mga namumuno mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang barangay captain at ang kanyang mga kagawad. Salamat po, Ama, dahil ikaw po, Diyos, ang interesado para sa ikabubuti ng aming bansang Pilipinas. Yes, O God, dahil meron kang dakilang plano para sa bansang Pilipinas. Ang nais mo, ang plano mo na ang bansang Pilipinas ay maging separated o kakaiba, banal, masagana, at patuloy na patotoo, maging patotoo ng iyong kabutihan at pag-ibig. Ama, salamat po. Salamat sa gagawin pa sa buhay ng bawat lingkod nung tinalaga mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang barangay na. Ikaw po ang naglagay sa kanila. Ikaw din po ang pwede magtanggal sa kanila upang maging makasunod sila sa kalooban mo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama, dahil meron kang, dahil gayon lamang ang pag-ibig mo sa bansang Pilipinas. Pinili mo kami sa lugar na ito at itinalaga mo kami sa lugar na ito upang pagyamanin namin ang aming bansa. Patawarin mo ang ibang mga Pilipinong nagsasalita sa aming bansa at sinasabi nilang wala silang pag-asa sa bansang Pilipinas. Patawarin mo. Patawarin mo. Dahil kung ikaw ang aming Diyos, ang pag-asa ay nasa iyo. Dahil meron kang pangako na nais mo kaming bigyan ng magandang kinabukasan at bigyan ng pag-asa. At yung pag-asang yan ay matatagpuan lang namin sa aming Panginoon Jesus. Ama, salamat sa patuloy na gagawin pa sa aming bansa. At patuloy din namin tinataas ang 8 pillars of our society. Ikaw din po ang maghari. Let your kingdom come. Be upon our nation, the Philippines. Let your will be done. Be upon the hearts of every Filipino. And even so, Lord God, let your kingdom come upon the 8 pillars of our society. And let your will be done upon these pillars of our society. Bakit po? Para patuloy na maranasan namin ang pag-ibig mo, kasaganaan mo, ang katwiran mo, at kasaganaan mo. At maging patotoo kami. Yes, maging patotoo kami na sa mga bansang nakapaligid na sa amin na ikaw ang aming Diyos. Pinupuri ka namin, nilululahati ka namin, dinadakila ka namin. At patuloy, O Lord God, na sa aming buhay, ikaw po ang patuloy na maging ayos sa amin. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Ganun din, patuloy din namin tinataas din sa iyo ang iyong bansang Israel. Salamat sa patuloy na pagkalinga mo
sa bansang Israel. Mula pa noon hanggang ngayon, sinamahan mo sila, kinalingan mo sila, iningatan mo, ipinireserve mo ang kanilang lahi. Patuloy na nagpapasalamat kami dahil sila po ay isang example para sa amin kung paano susunod sa iyo. Tinuturuan mo kami sa kanilang ugali at pinakikita mo sa amin na ang magandang sitwasyon ng pagsunod sa iyo. Kaya patuloy din namin itinataas sa iyo, dinadulog sa iyo, kasama ng aming Panginoong Hesus, na ipinapanalangin namin ang kapayapaan sa Jerusalem. Nang tunay na kapayapaan na yan ay matatagpuan lang nila sa aming Panginoong Hesus. Kaya patuloy na ikaw po ang gumawa at kumilos sa kanilang mga buhay. Ganon din, patuloy din namin itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga kasama sa umagang ito. I-bless mo po ang bawat isa. Abutin mo po, alam mo ang lahat ng aming mga pangangailangan at struggles. Hindi maikli ang iyong kamay na hindi abutin ang bawat isa sa amin. At patuloy naming inaangkin ang pangako ng aming Panginoong Hesus. Sa aming paglapit sa iyo, Ama, panghawakan na namin at panampalatayan na namin na tinugon mo na ang aming mga panalangin. Dahil yan po, lahat ng panalangin yan ay makakamit namin. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. Kundalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ganun din, maraming salamat po sa bawat isa na nakasama ko sa umagang ito. Hanggang bukas po. At bukas po, ako po ang inyong makakasama hanggang Miyerkules. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na patuloy nating subaybayan po ang ating programang ito. Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 hanggang alas 6:30 hanggang araw-araw. At makikita po natin kung tayo mag-i-tune sa ating Facebook page, Pags Channel, yan. At i-like po natin at share po natin yung mga video. Dahil, kung hindi natin magawang pumunta sa kanila at sabihan sila sa pamamagitan ng video na to, ay patuloy nating maipapahayag ang kabutihan ng Diyos. Ganon din, ang ating broadcast sa umagang ito ay naka-simulcast. Ibig sabihin, sabay na ibo-broadcast sa YouTube, sa ating Pags Family Channel. Kaya kung kayo po may mga YouTube, i-search na po yung Pags Family Channel, i-subscribe, at doon po makikita po natin yung ating mga video, at pwede rin po natin i-like at i-share yung mga video yan. At ganun din, kung hindi po pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po tayo. Meron po diyang bell na kulay pula. Pakipindot lang po yun. Para sa susunod na broadcast namin, meron na po kayong abiso. Yan. Maraming salamat po sa bawat isang patuloy na nakakasama ko sa umagang ito. Kasama po namin si Patsorates, si Noriel, at siyempre, ang kasama na po natin ang ating Ama, ating Panginoong Hesus, at ang Banal na Espiritu. Sila po ang patuloy na kasama natin sa ating pag-aaral. Kaya, patuloy na balik po natin ang papuri at tagumpay sa araw na to sa kanila. At ganoon din, maraming salamat po sa bawat isa. Hanggang bukas po muli, ito po inyong kaibigan, Pastor Greg Pagulayan, na nagsasabing, mabuti po ang ating Diyos. Mahal niya po tayo at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye. See you tomorrow.